Tecno Camon 910 Pro, wala pong backlight. At backlash na ito nung dinala ni Sir. At pinaiwan ko po pala ito dahil nung time na to marami pong nagpapagawa. At ayan, meron na pong dalang LCD si Sir dahil nakailang LCD na daw po siya nito, hindi daw talaga gumana. Kaya ayan, i-check natin mga idol. O tanggalin natin ang battery at i-check natin yung dala ni Sir na LCD. So ayan, brand new LCD po ito. So ayan, lagay natin sa frame. So salpak natin yung pinaka-connection ng LCD, yung flex, at ayan, pati yung battery. At tingnan natin kung tama ba ang sinabi ni Sir na wala itong backlight. So nakailang LCD na daw si Sir nito, puro daw blackout. At ayan, na-open ko na at nagbabibrate. At pansinin nyo mga idol, meron pong Tecno na nakalagay. Sobrang labo po niya, or wala talaga siyang ilaw. So aninag lang po ang makikita. At ang ginawa ko dito, tinestingan ko ng ibang LCD para ma-check natin kung talagang nasa board ba ang tama or nasa LCD lang. Kaya ganun po ako mga idol, bago ko po talaga galawin ang isang unit, kailangan ko matry ng ibang LCD para makita natin kung saan ba talaga ang tama. At ayan, bagong LCD na po ito mga idol, pang Tecno po ba 5 Pro, parehas lang po sila at compatible. At ayan, iuna natin at nagbabibrate pa rin siya kapag i-open. At pansinin nyo mga idol, meron talagang nakikita na Tecno. Ayan, sobrang dilim. So, ibig sabihin, wala po sa LCD ang tama kahit testingan mo ito ng 100 LCD dahil ang pinaka may tama nito ay nasa motherboard. Kaya ayan, tanggalin natin yung motherboard, pati itong mga connected sa signal antenna. At pati ang camera, kailangan natin alisin dahil initan po natin ang motherboard. Kapag wala pong backlight ang motherboard, ang tawag po sa paggawa dyan ay hardware. So, delikado po ito mga idol. Kapag nainitan ang board, pwede pong bumigay. At dito, chinik ko mga idol, hinahanap ko po dito ang pinaka-backlight portion dahil wala pa po itong solusyon na makikita or nag-a-upload nito. Kaya binakbak ko po ito at dito ko po nahanap ang backlight portion at nakita ko na pumutok pala. At ayan, medyo nasugat po pala ang ating kamay mga idol. So ingat-ingat magbaklas dahil bakal po yan, magkakamali ka lang ng konti, masugat talaga ang kamay. At dito mga idol, ang gagawin natin, palitan po natin ng backlight coil. Ito po yung pumutok mga idol, kaya nawalan po ng backlight. So connected po ito sa ilaw at kapag sumabog yan or pumutok or nag-iinit, hindi na talaga umiilaw. Kaya ang kailangan natin, maghanap po tayo, kailangan po natin palitan. At tanggalin muna natin, gamit po tayo ng plugs at hot air 350 heat temperature. Ang air naman mga idol, depende po yan sa hot air. Tama lang na hindi malakas ang hangin dahil katabi po niyan ay MMC. Kapag nagkamali ka dyan or pumutok ang board ay talagang pwedeng matuluyan yan. Imbis vibrate lang ang problema, walang display, madoble tuloy ang sira, lagot ka sa customer. At ayun mga idol, linisan muna natin yung paa ng backlight diode dahil kapag nasusunog yan ay ang mga paa ng diode ay naiiwan dyan at hindi natin madali mailapat ang bagong backlight diode na ipapalit. At ayan, nag-apply po tayo ng Amtech plugs para hindi ma-damage ang mga katabing pyesa niya. At ito po yung ipapalit natin, ang backlight diode. Kinuha ko lang po ito sa mga scrap na board. Kaya kung meron kayong mga scrap, huwag nyo pong itapon yan. Laking tulong yan kapag gumawa kayo ng backlight. At ayan, napalitan na natin, 350 heat temperature pa rin. At linisan po natin gamit ang lacquer thinner. Ito na po yung hitsura after napalitan. So yung sunog niya ay nawala na. So ayan, balik natin yung camera at i-testing natin kung gumana ba ang ginawa natin. Madalas naman mga idol, kapag pumutok po yung backlight diode ay kailangan lang po palitan para gumana. At maraming salamat pala sa nagdala nito. At maraming ding salamat sa araw-araw na nagtiwala sa Julpon TV. At sa mga gustong magpaayos, mag-PM lang kayo. At pwede walk-in, pwede Lalamove, LBC, GNT, GRS via deliver. Pwede rin po walk-in, fix while you wait. Pero kapag ganito mga idol, lalo na kung marami tayong customer, hindi ko po ito pinapaantay dahil ayan, sensitive po ang motherboard kapag nagtanggal tayo ng mga sheet. So ayan, testing na natin at tingnan natin kung gumana ba siya. At pansinin nyo mga idol, gumana naman po siya. At maraming salamat po pala si Sir ang nagdala nito dahil isa po natin siyang followers sa Facebook. At napanood ang ating mga video na gumagawa tayo ng walang mga ilaw, kaya ayan, dinala po niya sa atin. So medyo malayo po si Sir na lugar. So kinabukasan na po ito nakuha. At ayan, tingnan nyo mga idol, nagbi-blink naman siya dahil replacement po ito. Minsan ganun talaga siya. Pero normal naman pagdating sa menu. Nagtatouch din siya, walang problema. At ayan mga idol, pansinin nyo po, normal naman po ang LCD na nabili ni Sir at wala na po itong ibang problema at nasolve na po natin sa pamamagitan ng pagpalit ng backlight diode. At kung natulungan ka sa video na to, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe. Maraming salamat po. At tapos na po tayo. Ito po yung pinagpalitan natin. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood.